Hello po mga kapatid. Welcoming you to my channel and to this program. Jesus is coming very soon. Ang gusto ko pang i-share sa inyo ay ito, pinamagatan kong ito. Sa English ay sabi, if you are a real believer on the Lord Jesus Christ, you don't need to doubt your salvation. Kung talagang ikaw ay tunay na naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi kailangan na ikaw ay magduda sa inyong pagkaligtas. Kung bakit ito ang gusto kong ituro sa inyo ay sapagkat marami akong naririnig na tao na sabi nilang believer sila sa ating Panginoong Jesus. Pero kung tanungin mo kung sila ay sure sila na masisave o sure sila na pupunta sa kaharian ng Diyos ay maraming sumasagot din ng hindi sila sigurado. Kaya't pinili ko itong subject na ito na ang gusto kong sabihin sa inyo na kung ikaw ay talagang tunay na maniniwala sa ating Panginoong Jesus, ay hindi kailangan na ikaw ay mag-doubt sa inyong salvation sa ating Panginoong Jesus. So, ang number one na ipo-point out ko sa inyo dito ay sabi dito, if you say you believe on the Lord Jesus Christ, you must do it with truthfulness and sincerity. Now, gusto kong sabihin sa inyo na bawat isa sa atin na magsasabi na tayo ay maniwala sa ating Panginoon Jesucristo ay sabi rito, kailangan na gawin natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesus sa katotohanan at sa sinseridad. Gusto ko pong i-point out sa inyo ang example ng history ng 12 apostles na mababasa natin doon sa John 6 verse 51, 64 to 69. Dito sa portion of scripture na ito ay ang ating Panginoong Jesus ay itinuturo niya na ipinapaliwanag niya sa mga tao, sa mga maraming followers niya o maraming sumusunod sa kanya, na sabi niya, kayo ay sumusunod sa akin sapagkat kumain kayo sa ginawa kong milagro na tinapay kumain kayo sa tinapay na milagro na ginawa ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang tunay na bread o tinapay ng buhay ay ako. I am the true bread of life, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At itinuturo nito sa mga tao, pero ang mga tao ay hindi lang na maintindihan sapagkat ang kaisipan nila ay nabulag at ang puso nila ay sa English ay their hearts are dull of understanding. Kaya't the following verse said na marami ang mga disciples na sumusunod sa kanya ay umatras o umalis at hindi na sila sumusunod kay ating Panginoong Jesucristo. At sa situation na ito, ang ating Panginoong Jesus ay tinanong din sa kanyang 12 chosen apostles na sabi niya sa kanila, kayo, shall you also go away? Sabi ng ating Panginoon Jesus. Aalis din ba kayo?
So, tanong ng Panginoong Hesus sa 12 disciples. At itong si Pedro ay tumayo at sabi niya, Lord, to whom will we go? Since we have found in you the words of eternal life, and we know that you are the Christ, the Son of God. Ito ang sagot ni Pedro at ang kanyang kasamahan sa tanong ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, sabi ni Pedro, we have known that the words of life come from you, and that we understand that you are the Christ, the Son of God. O ang sa ibang salita ay sabi nun, ikaw ang tunay na Panginoon, Christos or anointed, ikaw ang naanointaran na anak ng Diyos, sabi ni Apostol Pedro. Ngunit sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi ba't pinili kayong isampu at dalawa? Have I not chosen you to be 12, but one of you is an unbeliever, sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya tinutukoy niya itong isang disciple na ang pangalan ay si Judas, na siya ang nagtraidor sa kanya. So, ang makita natin dito ay itong pinili ng Panginoong Hesus na 12 apostles. Ang 11 sa kanila ay may tunay na paniniwala sa Panginoong Hesus. Pero may isa sa kanila na hindi tunay ang paniniwala niya. At itong disciple na ito ay walang iba kundi ang pangalan niya ay si Judas. Mas maganda pa ang faith ni Tomas na palaging sinasabi nila na doubter, sapagkat maski man sinasabi ng iba, mga dinijoke ng mga iba na doubter si Tomas, ay talagang ang apostle na ito na si Tomas ay pinatunayan niya ang kanyang faith o paniniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pero itong isa na si Judas ay hindi tunay ang paniniwala niya kay ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya't sinasabi natin dito na kung ikaw ay talagang tunay ang paniniwala mo sa ating Panginoong Hesus Kristo, ay hindi kailangan na magda-doubt ka kung ikaw ay nasisave. Sapagkat maraming tao na nagsasabi na sila ay maniwala sa ating Panginoon Hesus Kristo, pero ang paniwala nila ay hindi tunay na paniwala, hindi based on truthfulness and sincerity. So, kailangan na ang tao ay maniwala sa ating Panginoon Hesus sa katotohanan at sa sinseridad. Kagaya din, for example, nitong isang lalaki na pinuntan niya ang anak niya, mababasa sa Mark chapter 9 verse 24 na pinuntan niya ang anak na sa ating Panginoong Hesus sapagkat itong anak niya ay demon possessed. At sabi ng Panginoong Hesus sa kanya ay, kung maniwala ka, walang bagay na hindi magawa sa mga maniniwala. At ano ang sabi ng taong ito? Sabi niya, Lord, I believe, help mine unbelief. So, sa ating din mga tao, kung nagda-doubt tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, ay kailangan magsisi tayo at mag-pray tayo at sabi natin sa ating Panginoong Hesus na, Lord Jesus, I believe, help mine unbelief. Tulungan mo po ang kakulangan ng ating paniniwala sa inyo. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano
na hindi loob-loob o hindi sincere ang paniniwala mo, ang faith mo sa Panginoon, at gusto mong magsisi sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya na tulungan ka sa inyong unbelief or inyong pagdududa sa inyong salvation. May ikalawa na gusto kong sabihin sa inyo dito ay kung tayo ay maniwala sa ating Panginoon Jesucristo, ay sabi dito, we must love the Lord Jesus Christ more than anything else. Kailangan kong maniwala ka sa ating Panginoon Jesucristo ay mahalin mo ang ating Panginoon Jesucristo ng buong buo. So, itong example ng pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo ay makikita natin sa example ni Apostol Pedro. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay naipako sa cross at naitanim at nabuhay muli. At nung nabuhay muli ay nagpakita sa kanyang mga apostles at he centered his question to Pedro na mababasa natin ito sa John 21 verse 15 to 17. Sapagkat alam natin na noong hinuli nila ang ating Panginoong Jesucristo ay sumunod si Pedro sa mga tao at sinisilip kung ano ang gagawin nila sa ating Panginoong Jesus. At mayroon mga 3 beses na mayroong nag-question kay Pedro na sabi nila na, ikaw isa ka din sa mga disciple niya. At sabi ni Apostol Pedro ay, hindi ako yon o hindi ako isang disciple ng Panginoong Jesus. At 3 beses na idininay niya ang Panginoong Jesus. Kaya't ang sabi ng ating Panginoon Jesus, sapagkat sabi ng ating Panginoon, sabi kasi ni Pedro kay Jesus na maski anuman ang mangyari ay I will not deny you, sabi ni Pedro. Pero nung nangyari na hinuli si Jesus Christ at sinintensyahan siya ay the Apostle Pedro denied the Lord Jesus Christ. At sabi ng Panginoon sa kanya, truly, sasabihin ko sa inyo na hindi pa magkwan ng manok ay dininay mo na ako ng 3 times, sabi ng Panginoong Jesucristo. At nung time na dinideny ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo ay tumingin ang Panginoong Jesus sa kanya, at nung nakita ni Pedro ay siya ay napahiya at siya ay umalis at siya ay pumunta sa lugar na walang katao-tao at siya ay umiyak sa kanyang pagsisisi sa ginawa niyang pagdideny sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't nung nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo ay pinuntiryan niya itong si Apostol Pedro na sinabi niya kay Apostol Pedro ng 3 beses at sabi niya, Peter, do you love me more than this? Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, Pedro, minamahal mo ba ako
ng lubos-lubusan kaysa itong mga bagay dito sa mundo o for example, mga kayamanan, mga honor, mga anumang magaganda dito sa mundo. At sabi ni Pedro, "Yes, Lord, I love you." Pero sa ikalawang beses din naman ay tinanong din ni Jesus Christ kay Pedro, "Peter, do you love me more than this?" At sumagot din si Pedro, sabi niya, "Lord, I love you," sabi niya. Pero sa tatlong beses na tinanong ng Panginoong Jesus kay Pedro, the third time na he asked, "Peter, do you love me more than this?" ay parang si Pedro ay parang nabagabag ang kanyang kalooban sapagkat tatlong beses na tinanong ng Panginoong Jesus sa kanya na kung minamahal niya ang Panginoong Jesus. Sapagkat siguro din, tatlong beses naman na dininay ni Pedro ang ating Panginoong Jesus nung nagtanong yung mga tao na ikaw ay isang apostle ng taong ito na si Jesus, at dininay niya ng tatlong beses. Kaya ito siguro din ang rason kung bakit tatlong beses din na tinanong ng Panginoong Jesucristo kay Pedro kung minamahal ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi naman ni Apostle Pedro, "Lord, you know all things." Alam mo ang lahat. Alam mo na minamahal kita, sabi ni Pedro. Kaya't mga kapatid, ito ang kailangan na isang taong sinasabing gusto niyang mag-Kristiyano. Una ay maniwala sa ating Panginoong Jesucristo sa katotohanan at sa sinseridad. Ikalawa ay kailangan mahalin natin ang ating Panginoong Jesus ng buong buo sa ating buhay. Kaya't sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples nung nagtuturo siya, ay sabi niya, "If you love me, keep my commandments." Kung minamahal niyo ako, gawin niyo ang aking bilin ba? Commandments, sabi ng ating Panginoon Jesus. At sabi ng ating Panginoon Jesus, "My commandments are not grievous." Sabi niya, ang mga bilin ko ay hindi nakakasama, kundi lahat ng commandments ko ay nakakabuti sa inyong mga disciples ko, sabi ng ating Panginoong Jesus. So, ito po ang gusto kong ipaalala sa inyo na ang sabi ko dito sa title natin dito o subject natin dito ay, kung ikaw ay maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi kailangan may doubt ka pa kung ikaw ay nasisave o hindi. Basta't ang paniniwala mo sa ating Panginoong Jesus ay totoo at sinseridad. Kaya nang sinabi ko, you must believe the Lord Jesus Christ. If you believe the Lord Jesus Christ in all truthfulness and sincerity, you are sure that you are going to inherit eternal life, and you are worthy to be, sabi nga natin, to be a citizen in heaven. Sapagkat may verse din sa Bible, Philippians 3, anong verse yun, na sabi din doon na our citizenship is not here on earth but in heaven. Yon ang
maliwanag na sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw ay tunay maniniwala sa ating Panginoong Hesus at minamahal mong tunay ang ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay maibilang na isang citizen sa langit. You are a citizen of heaven. So, ito lang ang gusto kong sabihin sa ngayon, mga kapatid. May God bless His word, and I will always continue to pray for you. May God bless you, and may God establish your life and bless you in every spiritual blessings, including financial and health blessings. So thank you very much. God bless you, and once again, goodbye.